lagi ang buhay namin. Ang dami namin pinasok na negosyo. Magagaling naman ang anak ko sa eskwela. Ako rumarakit pa, pero parang ang buhay namin paulit-ulit. Kapatid, baka hindi ka pa willing. Upo ka konti. Try to evaluate yourself. Lord, ako ba yung willing sa inyo na maglingkod pa? Willing heart. Number 2, continue with an obedient heart. Continue with an obedient character. Yung kanina ay willing heart, ngayon naman ay obedient character. Try this. No? Yung sinasabi po natin na willing, yung willingness, ikaw yung pinili ng Diyos. Tama? Kasi you make your move. You make a decision. Ngayon, nung ikaw ay minementor na ng Diyos, nung tinuturuan ka na ng Panginoon na ito ang gagawin mo na sa tabuhin, ito ang diskarte, ito ang technique, ito ang strategy. Once na maging obedient ka, kapatid, tignan mo, yung inisip mo na akala mo na best na gagawin, nung nakita mo yung sinabi sa iyo ng Diyos na yung pala ang best na tama, mas maganda, mas mainam. Ano yun? Maging obedient ka lang. Diba? Kasi yung willingness, nasa percentage ng heart. Pero kapag yan, ay sinamahan ng mga, alam mo yung ano ba tawag dito? Pag yung katawan mo yung nag-give up, mahirap eh. Experience namin yan ng mga preacher na maraming. Ikaw ang preacher, ikaw ang speaker, ikaw ang magme-mensahe. Okay ka. Pero pagdating sa ganito, makakaway yung misis mo. Meron ka magiging problema na ganito. Kasi hindi pa rin tayo obedient sa Diyos. Diba? Hindi ka tulad nung na may willingness ka, sinabi ng Diyos sa'yo na ganito ang iwan mo. Iwan mo sa bahay. O alam mo marinig ka, ayaw mo sila, di ba? Commute sila. Obedient character. May mga diskarte tayo minsan na akala natin yun na yung dapat. Pero may strategy ang Diyos na yun ang best para sa atin. Alam mo, para mabus yung character ay yung ating maturity, mga kapatid, maging obedient tayo. Maging obedient. Magaling ka player. Matagal ka na naglalaro. Pagpalagay natin 3 hanggang 5 taon. Pero yung sa 5 taon, hindi mo pa na may perfect yung laro mo. Pero nung tinuruan ka ng mentor mo na ito ang gagawin, iniisip mo, baka hindi. Baka hindi ka manalo. Diba? Pero mga kapatid, tignan nyo, Diyos na po ito. Proven na ng Panginoon yung mga strategy na sa atin para magtagumpay tayo sa buhay. At dapat na ugali na isang Kristiyano maging obedient. No? Yun dapat ang ugali natin. Hindi yung ipagpipilitan po natin, yung gusto natin, na diskarte natin sa pagtakbo. Mas maganda na kapag sinabi ng Diyos, o anak, ito yung dapat mong gawin. Once na makinig tayo sa Panginoon, once na sinunod natin yung gusto niya, nagiging obedient tayo. Yeah. Minsan kasi may mga diskarte tayo na gusto lang natin. Nakakala natin, dahil sa tagal na natin ginagawa, yun na yung magiging best na gagawin natin. Pero hindi pa lang mga kapatid. Nakakala mo na nasabi ka lang sa tights mo, ganito lang. Dapat pala ang tights, i-improve. Di ba? Eh hindi ka lang nagumana ng panataya. Willing ka na magbigay, pero obedient ka ba na palaguin pa yung gagawin mo sa Panginoon? Magkaiba yun. Kasi pwedeng lahat tayo willing this morning. Pero are we obedient? Habang panahon ka bang willing? Palagay ko hindi, kasi hindi natin kaya perfecto yan. Pero once na magkaroon ka ng character na obedient, sinasakop nun yung pagiging willingness mo. Di ba? Kaya ka na naging obedient eh. Ginawa mo. Di ba? Pwede sinabi lang sa'yo na ito ang gagawin mo, pinadaan mo lang dito, pero pag mamaya paglabas ng preaching, hindi mo siya ginawa. Magkaiba yun, kapatid. Pero once na ginawa mo yung sinabi sa'yo, tinutuo mo na yung puso mo ay willing. That is obedient character. Magkaiba po yan. Di ba? Obedient character. Napakasarap po lang tayo ay may obedient character. At kapag sinabi sa atin ng Diyos,
Whom shall I send? And who will go for us? Then said, Here am I. Ano ang sasabihin natin sa Panginoon? Ito po yung kasunod. Send me. Lord, ako ay hindi lang basta willing na sumunod sa inyo. Lord, send me. Yun na yun. You are being obedient, kapatid. Nung sumusunod ka na sa Panginoon, hindi mo ipagpipilitan yung gusto mo lang at alam mo lang. No, kapag ikaw ay obedient, pakikinggan mo yung mentor mo, pakikinggan mo yung trainer mo, pakikinggan mo yung coach mo. Kasi matagal na naging player yan bago naging coach. Ikaw, player ka pa lang, hindi ka pa nagiging coach. Ganun ang Diyos natin. Bago yan naging mentor, bago naging trainer, bago naging coach siya, naging player din ng Panginoon. Tanda po natin, naging tao din ng Diyos. Naranasan niya mapagod. Naranasan niya mauhaw. Naranasan niya yung mga ginagawa natin bilang mga tao. At nung siya ay Diyos na, doon na niya na-prove na ito anak, naranasan ko na yan, maniwala ka sa akin, sumunod ka lang sa akin, yun ay mangyayari sa iyo. If you are being obedient, sinasaklan mo yung willingness ng puso mo. Continue with an obedient heart. Magiging malinaw na sa iyo lahat. Kasi nung naging willing ka, gusto mo, maaaring walang napili. Or, kapatid, baka nahiya ka. Kumbaga, kahiyaan, alam mo yun, yung subuan na lang, hindi ako makatanggi eh. Pero yung percentage ng willingness mo, meron pang konting diskarte na iniisip mo, yun ang diskarte gagawin mo. Pero pag naging obedient ka, yung diskarte mo, kapatid, kakalimutan mo yun. Kasi obedient ka din. Mas sigurado mas magaling sa'yo yung mentor mo kaysa sa'yo na isang player. Yun ang magandang karakter. Hindi ka na matitiso. At yung kasunod dito, and he said, go. Pag sinabi ng Panginoon, sige, anak, ayan, naka-willing ka, di ba? O, ganito gawin mo, ha? Ganito ang gawin mo, ito, disyerto, pag sinabi, pumutok na yan, anak, go! Pag sinabi na ng Diyos, kapatid, yung iniisip mo kanina, tatakbo ka ng matuli, hindi na yun ang gagawin mo. Hindi na yun. Tinuro ka na ng mentor mo eh. At nung sinabi sa'yo ng mentor mo na go, ibig sabihin, naniniwala na siya sa'yo. Di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng problema na hindi alam ng Diyos na alam mo yung gagawin mo. Ganon din sa pagtakbo. Hindi ka makakatakbo na hindi mo alam ang gagawin. Ngayon, nung nakinig ka sa mentor mo na sinabi niya na go, ibig sabihin, tinuruan ka na ng Diyos. At nung ginawa mo, kapatid, yung sinabi ng Diyos, hindi ka kagad uminto, hindi ka napagod. Hindi ka lilinga-linga doon sa mga katabi, kasunod, uy, nandiyan na kasi, uy, wala ko, itayo ko, di ba? Hindi yung mga matutulin na kapag ka napagod, nato sa gilid. O, tayo ko na yung mga kalapan ko, nauna naman ako eh. Di ba? Baka pag-auto muna sa kanto. Di ba? Obedient character. No? Yung trainer mo, susundin mo. Yun ang gagawin mo. Pinagkatiwala ka na ng coach mo. Naranasan na ng Panginoon. Go! Mga kapatid, napakasarap ng pinagkakatiwala tayo ng Diyos. Na ibig sabihin, anak, para sa'yo talaga itong ministry na to. O sige, dahil nagpupunta ka sa church, noong una, ganyan ka mag-ayos ng halaman sa altar. O, yun ang alam mo eh. Pero nung sumunod, sinabi sa'yo ng Panginoon, anak, ganito gawin kayo. Di ba? Nung sumunod, ano sabi sa'yo ng Diyos? Na, go! Magtayo ka na ng sarili mong catering. Marunong ka na mag-plan arrangement eh. Di ba? Go! O magtayo ka ng sarili mong negosyo. Di ba? Hindi ka na maramot eh. Ina-upgrade mo yung tithes and offering mo. Ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Anak, go! Tapos ka na ng college, may trabaho na, anak, go! Pwede ka na mag-asawa. Di ba? Brother Jonathan, meron pa rin ito, anak, pwede ka na mag-artista. Go! Great! Di ba? Pastor Bernard, meron na kayong ganito, meron na kayong ganyan sa go! Ano yung sabihin doon? Mag-decide ka na. Amen. November ka na magpakasal. Yes! Go! More! Pag sinabi ng Diyos na go, yun na yung sign. Wala ka nang hinihintay. Pag nakaganyan ka at sinabi lang ko, teka lang po, ay, andali lang po ha, time first. Di ba po ready? Kapatid, yung mga kalaban mo nasa 60 km per hour na, ikaw 10 pa lang.
Kumbaga sa motor, sila, yun, ganun na natutulin. Yung sa'yo, pinatakbo mo, 20 kilometer per hour. Nung pinatakbo mo, ginawa mo 30, ayun, pigtas ang kadena. Hindi ka namin sa Diyos. Go! Diba? Mahirap po yung habang tayo empleyado. Kung may pagkakataon na magnegosyo kami, yun din ang iniisip namin eh. Huwag lang po siya po. Di ba? Mapapagalitan ko tayo dyan. Go! No? Kapatid, mag-set ng goal. Kumuha ng notebook, mag-list na ng mga priority itong 2016. Hindi pwedeng bilog ka lang ng bilog sa kanila. O, itong ganitong pecha, magbabayad ng bill sa kliyente. Sa tulay, magpuro ka nun. Kumuha ka ng notebook. 2016, bibili ko ng ganito, mag-aaral ako ng ganyan, mag-aaral ako ng ganito, pupunta ako sa ganyan. Kukunin ko itong ganitong ministry. Anong sasabihin sa'yo ng Diyos? Dahil ready ka na anak, go. Diba? Minsan takot lang tayo eh. Kaya naman natin eh. Hininog na tayo ng Panginoon sa preaching, ready na tayo sa mga ministry. Ano pa hinihintay natin? Eh, hindi ko talaga dadating si Santa Claus, dahil wala naman talaga Santa Claus. Kahit ilang medyas ang isabit mo sa bintana, lalagyan lang ng saging ng nanay mo yan. Mailagay pa dyan, saging na saba. Yung kinalburo, kalahating hilaw, kalahating hilaw. Kapatid, go! Huwag kang matakot. Pag sinabing takbo, takbo! Di ba? Huwag na lilinga-linga. Huwag na silang intindihin. Di ba? Pag intindi ka ng intindi sa mga bagay na hindi naman dapat intindi, hanggang ngayon, pasan-pasan mo pa rin. Sinasabi ko sa'yo, mapapagod ka. Hindi ka hanggang ngayon, ma-pride ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka mapagpatawad. Hanggang ngayon, makasarili ka pa rin. Hanggang ngayon, kuripot ka. Sa tithes and offering mo, pag ganun-ganun yung giving mo, i-upgrade natin. No, pagdating sa Sunday, okay na sa'yo yung ganito. Pwede na yan, hindi pwede ganun. Kailangan ina-upgrade lahat. Kung noon, nasanay ka na mag-follow, wala masama dyan. Dapat, kapatid, sa araw, masanay ka na mag-long sleep. Pag tapos yan na sa long sleep, masanay ka mag-follow. Sa mga bisita po namin, hindi po ito para sa inyo. No? Kasi nasabi po namin ganito sa mga mananampalataya. At kung kayo po, may mga bago po tayo dito na may pala dumadalo. Kapatid, magpatuloy ka. Maintindihan mo rin kami. At blessing ka sa amin para kami magtuloy sa pagtakbo. Di ba? Sige lang po. Yung mga ladies, hanggang ganito yung panta, iganon pa ng konti. Di ba? Huwag puro mawang binibili, huwag puro ganito, papogi, pakyut. Hindi naman kailangan natin sa ministry. Pag puro pakyut at papogi lang po tayo, hindi mo kayo dapat dito. Kasi hindi talaga kayo kasali, kami-kami lang. Di ba? Talo na po kayo kaagad. Kapatid, mag-invest para sa Panginoon. Pag nag-invest ka, nagiging obedient character ka. Nagiging obedient ka na Kristiyano. Na hindi mo priority yung mga bagay na hindi mo na kailangan sa pagtakbo. Na kapag ka sinabi sa iyo, na, o sinabi mo, send me eh. Ikaw na yung pinili. Ikaw na yung lalaban. Dala-dala mo yung Berea, preacher ka sa ibang lugar. Di ba? Ikaw ang tinitignan sa trabaho nyo. Ikaw ang di ba? Ini-screen ka sa eskwelahan nyo. O ito, 5 taon ng mananampalataya, ganito pa rin sa eskwelahan. Pag Sunday lang pala matino. Ang masarap yung Monday to Friday to Saturday to Sunday, kahit gabi. Matino tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? That is obedient character. No, hindi dahil hindi mo gusto yung preacher, hindi ka makikinig. Eh paano kung ikaw preacher dito? Dahil hindi kami makikinig sa'yo. Paano kung asawa mo preacher dito, hindi kami makikinig sa asawa mo? Paano kung ikaw magsasalita sa ladies, hindi makikinig ang member sa'yo na mararamdaman mo? You will not grow. Kasi hindi ka obedient. Hindi habang panahon, mga kapatid, nakaupo tayo, tatakbo tayo at tumatakbo tayo araw-araw. Meron tayong pinapakita karakter sa kapitbahay natin, sa kasama natin sa trabaho. At mas maganda yung karakter na pinapakita natin, yung magandang karakter. Para magtapos tayo ng tama, magsimula tayo ng tama. Ano sabi ni Michael B? Dapat tama. No, huwag lang kayo tatawa-tawa kayo ganyan. No, anong tawag daw? May tama. Iba po yun. No? Number 3. End up with a blessed life. Start right so that you can end up with a blessed life. Nung tumatakbo ka, kapatid, di ba nung una sabi natin, nag-step forward ka, you're being willing. Lord, send me. Ano sabi ng Diyos? Nung nakinig ka sa Kanya, naging obedient yung karakter mo, ano? Go! Nung tumatakbo ka na, kapatid, ginawa mo na yung sinabi ng Diyos. Magpatawad. Okay, Panginoon, magpapatawad ako. Magiging ma-pride. Lord, hindi ako magiging ma-pride. Magiging ma-pride. Magiging etc. Lahat
Kapatid, habang tumatakbo ka, tinitignan ka ng mga tao. At nung papunta ka na sa dulo, napakasarap. Kahit imagine niyo po ngayon, o hindi man, baka nakikita nyo, habang tumatakbo ka, eto na yung guhit, yung parang tali. Di ba? Ikaw yung gaganyan, no? Wow! Ikaw yung pipigtas ng tali. Ikaw yung winner. Hindi ikaw yung nawala sa church. Di ba? Hindi ikaw yung habang parang na nakaupo. Bakit? Kasi you end up with a blessed life. Di ba? Sa bandang huli, papalakpakan ng tao, gano'n na. Di ba? Yung pumapalakpak, habang yung nanonood na pumalakpak doon sa winner, iba ng pakiramdam eh. Bakit? Kasi alam mo kasama mo yun eh. Pero ikaw na mismo yung player. Ikaw yung pumitas ng tali, kapatid, believe me. Baka hindi ka lang magtatarang ka pa. Sa tuwa. Di ba? Kasarap ng pakiramdam na ikaw yung winner. No, nagsimula ka sa pagiging member, sumunod sa pagiging ganito, naging director ka sa kabataan, naging preacher ka, isa ka rin, missionary ka. Nakinig ka sa Panginoon na anak, habang tumatakbo ka, huwag ka mag-asawa ng unbeliever. Nakinig ka sa Panginoon pagdating mo sa dulo, yung Kristiyano na kinakilala mo, mayaman pala, yun ang binigay sa'yo ng Panginoon. Wow, di ba? Nakinig ka sa Panginoon, huwag kang bili ng kung ano, mga hindi mo naman kailangan sa buhay. Bili ka na bili ng gadget, punta ka na punta sa ganito. Nakinig ka sa Panginoon, pagdating mo sa dulo, sa araw, may mahigit pa ka. Kasi nauna may priority. Di ba? Naging giver ka sa Panginoon, dapat ito ba, Lord, okay, sige po, gagawin ko po, kahit susubukan ko po, pipilitin ko po, kakayanin ko po. Habang tumatakbo ka na ganyan, nagbibigay ka sa Panginoon, ini-enjoy yung ginagawa mo isang araw, kapatid, believe me, supervisor ka. Di ba? Mataas ang katungkulan mo sa trabaho. O hindi man, hindi ka man nakapagtapos, yung mga anak mo, sigurado matitino. Yes! Ang sarap nung ikaw ang pipigtas ng tali sa dulo. Ikaw yung winner. Di ba? Ikaw yung tatawagin. Third place, second place, pumunta na